Sa hapon ito, isama po natin sa ating mga panalangin at mga kapatid po natin nag-alay ng kanilang pamisa. Para po sa birthday and anniversary, Arnold and Chuna Evangelista. Scalona. Iba rin yung Evangelista. Abi and Mary Joyce Evangelista. Chloe Karingan, Ivanan Libon Panganiban, Rinaldo Gahi Jr., Charmaine Gahi. Para naman po sa pasalamat ni na Mr. and Mrs. Ano Silang, Noel and Lena Andrin family, Baling and Bautista and family, Jared Saludis and family, Arnold and Chuna and family, Maria Nancy and family, Robert and Missy Panganiban. Healing and Pastor Gabriel Erwin del Espiritu, Cecil Nicolas, Benson, Melody, Richard, Musisa, Rosalie Solueta, Special Intention, Maria Nancy Palomino, at sama po natin si Padre Ray sa kanyang gagawin sa June sa kanilang retreat na siya po ang magbibigay nito. Para naman po kay Raymond Panganiban at sa ating community na nawa tayo ay mapuno at malagdagan pa po ng marami pang kapatid sa pananampalataya. Para naman po sa ating mga kapatid na Yumao, Roland, Capello, Sipelo, Francisco Calinaw, Vilma Calinaw, Oliver Andrin Alfonso Pastores, Norma Macalindong, Roselio Bautista, Justina Umandal, Victorino Balesta Jr., Senior, Emma Balesta, Kaite family, Palomino family, Nathan family, Viriata family, Olmedo family, Oscar, Luprecio, Nathaniel Nehemias, Narcisa, Placida, Leonela, Bernardino. Sa araw na ito, ang ating celebrant ay si
Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagpilipan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nakakasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasako ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng Panginoon, makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating
sa mga kaloob ng Espiritu Santo bigay mo sa lahat, para puspusin ang kalooban ng tanan, nung ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang bubong mula sa langit, animoy habunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumalapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu Santo. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ubong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita nila ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parthia, at mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea, at sa Cappadocia, sa Ponto, at sa Asia. Mayroon pa sa ating taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga naikipanirahan mula sa Roma. Maging mga Hudyo at mga naapit sa mga Judaismo. May mga taga-Creta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguri
Kalawang pagbasa. Tayong lahat ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi masasabi ni numan Panginoon Hesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba-iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng ating ginagawa na mag-ayon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasa Kanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay binibinyagan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng isang Espiritu, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Halina, Espiritu, sa silang buhay sa iyo. Kami liwanag ng agad mo. Ama ng maralita, dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa. Kaibigan pagtubay sa aming mananahan. Ang tamis na iyong buhay, ginhawang ninanais. Lilim namin sa ilig, kapiling bawat saglit. Lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw. Kapag di ka nananahan, ay walang kaganapan ang buhay namin dangan. Marumi palinisin, lantay panaliwain, sakit namin gabutin. Kami gawing matapat sa pag-ibig, mag-alap, langit sa tamang landas. Tukunin namin mundo, kami bigyang malikod ng iyong pitong kaloob. Gantimpala'y ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng lingkong din iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapilid ang mga pinto ng bahay ng kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran.
Tuwang-tuwa ang mga alagad na nakita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi naman ninyong patawarin ay hindi nga pinatawad." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus-Kristo. Magsiupo ang lahat. Buongiorno a tutti. Come state? Chiedo scusa se c'ho più la voce perché ho fatto il concerto. Niente. Se voi avete visto qui sull'altare è pieno di tantissime luci con un simbolo di come un fuoco di lingua, no? Vedete voi qua, anche lì all'intorno, perché oggi stiamo celebrando tutta la Santa Chiesa. Stiamo celebrando il grande dono dello Spirito Santo, cioè il Pentecoste, no? Sapete di cosa vuol dire il Pentecoste? Sì o no? Sì. La discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Come era successo? È successo così, che quando è morto Gesù, i discepoli, anche Maria, sono separati, sono diventati disorientati, impauriti. E quando Gesù è salito al cielo, per la fede, a causa della fede, si sono riuniti di nuovo in un cenacolo, in un luogo, in un posto, in una casa. Cioè, per fede si sono riuniti. E che cosa facevano dentro nel cenacolo? Pregavano. E quando stavano pregando, ecco, lo Spirito Santo in forma di un fuoco, lingua di fuoco, è sceso sopra della Beata Vergine Maria e i suoi apostoli. Però attenzione, carissimi fratelli e sorelle, quell'avvenimento non è solo accaduto su Maria e gli Apostoli. Pentecoste non avviene solo in quel momento del passato, perché la discesa dello Spirito Santo continua, opera anche oggi, anche in questo momento e per sempre, fino alla fine del mondo. Lo Spirito Santo si manifesta, lo Spirito Santo scende su di noi, come per esempio in questo momento che stiamo dentro in una casa, siamo dentro nella chiesa, ci siamo riuniti grazie alla nostra fede, la fede che ci ha chiamati tutti insieme di stare qua per celebrare l'Eucaristia, e stiamo qui perché stiamo pregando. Lo Spirito Santo è con noi, è in mezzo a noi, lo Spirito Santo è dentro di noi, è sceso. Quindi sia oggi, anche del passato, nel futuro, lo Spirito Santo sempre si manifesta quando uno prega, quando i fratelli e sorelle si riuniscono a pregare. Quando c'è una preghiera, lo Spirito Santo è presente. Per quale motivo? Questo è veramente il motivo grave. Perché solo lo Spirito Santo che ci fa pregare. Solo attraverso lo Spirito Santo che ci fa essere immersi totalmente in comunione con Dio. Cioè, se vogliamo essere uno con Dio, il corpo, nell'anima, nella mente, nel desiderio, se vogliamo essere totalmente in quella relazione divina nella Santissima Trinità, dobbiamo chiedere, invocare la grazia, la presenza dello Spirito Santo. Perché solo lo Spirito Santo che ci fa gridare Abba, Padre.
Solo lo Spirito Santo che mi faccia entrare di questa unione divina con la Santissima Trinità. Solo lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo noi non possiamo fare nulla. Senza lo Spirito Santo non possiamo essere in unione con Dio. Dio è Spirito, noi siamo umani e attraverso lo Spirito Santo in mezzo ci tira per entrare alla divinità di Dio e saremo uno con Dio. Ed ecco perché ci fa ricordare oggi che anche la Pentecoste è dove quando nasce la Chiesa. Oggi è il compleanno di tutta la Chiesa intera, perché grazie allo Spirito Santo che ci porta alla divina unione con Dio, grazie allo Spirito Santo che ci fa immergere totalmente nella vita divina di Dio, che stiamo in comunione con Dio. Ed ecco ci invita, carissimi, di invocare sempre lo Spirito Santo, di chiedere lo Spirito Santo di scendere su di noi. Ora, non so se sapete un canto dello Spirito Santo in italiano, no? Quella vieni Spirito, sapete questo? Vogliamo cantare insieme? Ok, 1, 2, 3, via. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Ripetiamo insieme. Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, fammi rinascere, Signore, Spirito. Dico una frase, voi rispondete, dice, vieni in me, ok? Come una fonte, come un oceano, come un fuoco, come un fragore, vieni in me, vieni Spirito, forza dall'alto nel tuo, fammi rinascere, Signore, Spirito. Amen. Magsitayo na. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang laman ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dalawa ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria Virgen, pinagpakasakin ni Poncio Pilato, ibinalot sa krus na matay ibig, nanalo sa sinagoga ng mayayaw, lumay ang araw ng buhay ng muli, umakyat sa langit, narulog sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmulat paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos ang Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa samahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagagalak ang pagdating ng Espiritu Santo at sa kaarawan ng simbahan. Tayo ay magpapasalamat sa Diyos ng ating Ama at kay Jesus na ating kapatid sa handog ng Espiritu Santo. Manalangin tayo mapuspos ng pag-ibig ng Espiritu Santo at sabihin, sa amin ay manahan, Espiritong Banal. Sa amin ay manahan, Espiritu Banal. Para sa simbahan, naway ang kanyang pamunuan at mga kasapi ay lumago sa bilang at kadalisayan, pagpapakita ng pagtitiwala at pagsunod ng Santo Papa at mga obispo.
Manalangin tayo. Sa amin ay manahan, Espiritu Banal. Para sa lahat ng bansa at kanilang mga lider, gabayan nawa sila ng Espiritu Santo sa kanilang tungkulin, ipangalat at pagkakaisa ang tunay na kapayapaan sa katauhan. Manalangin tayo. Sa amin ay manahan, Espiritu Banal. Para sa lahat ng mga kapansanan, malulubhang karamdaman na sa bingit ng kamatayan, mga balo at ulila, lukbuan na sila ng Espiritu Santo na kagalakan, pananampalataya at pag-asa, ang pagpapala ng Diyos ay daratal. Manalangin tayo. Sa amin ay manahan, Espiritu Banal. Para sa ating nagdiriwang ngayon ang kaarawan ng simbahan, mga mag-anak ng Diyos sa daigdig, maipakita nawa natin ang ating pagmamahal sa ating pamayanan at natatanging pagpapahalaga sa mga abang kasapi nito. Manalangin tayo. Sa amin ay manahan, Espiritu Banal. Diyos naming Ama, mahal mo ang simbahan ng kaya't ipinagkaloob mo sa aming hindi lamang iyong anak, kundi pati na rin ang Espiritu Santo, upang akayin kami hanggang sa karamitan. Naway magpasakop kami sa banal na handog at bunga ng Espiritu Santo, sa ngalan ni Jesus na iyong anak at aming Panginoon, magpakailangan. Amen. Magsimulan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng naman. Magsitayo lahat. Ama naming lumikha, pagpagdagan sa pangako ng iyong anak, ang lihim na inyong pag-ibig at paghingap ay isiwalang nawa ng Espiritu Santo, ngayon ginaganap ang paghahain ito, na siya rin nawa paghalad ng inyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon iyong nilubos ang ginanap ng pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nagahulog sa kanan. Espiritu ay lumulukog sa mga taong kinubos na iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ay iyong pagsilang ng binuong sampayanan, ang isang anak na mahal, ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos ng bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu lumilikha ng pagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama namin banal, ikaw ang bukal at ng kapanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu Santo, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging hulog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagat at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh
Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo at magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kasama ang aming Papa Leon, mga kabispuhan at mga kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlahin nang may pag-asa silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng anak umano. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapigin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at mga lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may diwa, may pagdiwang nawa namin at pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoon, Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkakagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin ng Diyos, ipayag natin ang lakas loob. Hiniling namin kami yagyag sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Magsinahod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang higit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay kagaling na ako.
Tayo may magsitayo. Manalangin ang tayo. Ama naming mapagmahal, ipinapapakinabangan mo ang iyong sambayanan na iyong mabigay buhat sa kalangitan. Ay iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang lumaloy ang Espiritu Santo. At ang aming pinagsabuhan sa pagdiriwang na ito ay nagdulot ng pagpunlaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Magpasalamat ka. Amen. Magsibawa muna ang lahat para sa announcement po. Palakpakan po natin ang Panginoon. At palakpakan natin si Father Jerome. Maraming salamat, Father. Napakaganda po ng inyong Panginoon. Maraming salamat sa lagi ka namin makapiling. Ayan. Pasalamatan natin ang ating mga servers, si Loy, si John Francis. Wala na yung dalawa. Okay? Wala, dalawa. Ang ating mga leaders na, ang ating si Sister Christy. Maraming salamat. Hello. Okay. Ang ating salmista ay si Sister Lolita de la Cruz. Hello. Hello. Lubat na. Lubat. Hello. Meron na. Salamat. Ayan, ang ating nagsasama sa ating at napakagaling. Palakpakan natin ulit. Papalitan ko na yan eh. Palitan mo ng ayan. Ayun. Okay. Ang ating salmista talaga naman. Last minute ko pong ibinigay sa kanya. Dasal ko ako ng dasal na sabi ko, Santo Espiritu, kabilin-bilinan ni Father hanggat maaari. Kantahin mo ang salmo at doble ko ang blessing. Santo Espiritu ba naman? So, ibinigay mo sa akin si Sister na sabat ko, gabi ko na itawag sa kanya at pinag-aralan niya. No, Bernis na gabi ko sa akin. Naku, sabi ko, Lord, kayo na po bahala. Pero sabi ko, dasal ako ng dasal. Sabi ko, hindi ko pwede. Meron at meron. Kaya yun, praise the Lord. Tapos sa ating second reading, Sister Minda. Maraming salamat, sis. At yan. Tapos, kay Sister Chona sa ating projector. Salamat na maraming, sis. Kay Sister Nina sa ating usher. Na napakasipag maglagay ng mga candles. Maraming salamat. And of course, sa ating community na narito ngayon na walang sawang pagpulihan at paglikuran ng Diyos. Ayan, maraming salamat. Salamat palagi sa mga brothers and sisters na nagtulungan para sa paglilinis ng ating simbahan kung saan tayo tinawag ng paglikuran ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo lahat. At ako'y na-emotional ako dahil nakikita ko napakaraming halos na narito ay tumulong sa paglinis talaga ng ating pagkakaisa. At ang ating panalangin ng bayan, hindi ko na makalimutan, dahil siya na ito narito, si Sister History. Ayan, maraming salamat. At ang ating video cameraman, ayan, si Brother Robert. Maraming salamat. At ang ating bakeries, at siya na rin si Brother Tino. Maraming salamat, Brad, at sa mga choir natin na nagtulungan po para maganap ng mabuti ang ating banal na pagdiriwang. Salamat sa Diyos. Ayan. At sinabi pala ni Sister Joanna na sabi daw ni Father Luciano, wala tayong misa ng alas 2 next Sunday, 6:30 po, hapon, PM. Kasi yun daw ang lahat ng misa ng community dahil may palaro, may program, dahil kapistahan nga ng parokya. So lahat daw ng 6:30, sama-sama ang misa dito sa parokya. At nandito na
Dio Padre Onnipotente, che attraverso il tuo Figlio Gesù Cristo qui sulla terra ci ha dato la vita eterna, ci ha donato la salvezza. Chiediamo a te, Padre, nella festa di Pentecoste, il tuo Santo Spirito di benedire questi nostri fratelli e sorelle, queste due coppie che hanno festeggiato il loro anniversario del matrimonio, che possano crescere nell'amore in unione con te attraverso il dono dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Un applauso per loro. Blow out! Quanti figli? Due. Saranno. Due. Un maschio e un femmina. Isa lang kama di pagpipil. May ano sa kapatid? Wala na. Wala na, Father. Okay na po. Salamat ulit po. Salamat. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tagalan ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat. Salamat